Narinig ko ang usapan ng Bato guys, kapitbahay bato, natin. mag-breast time, bato. Pinagtatawanan nila ako. At Lampay, hinihiling daw pa, na ano sana pa. akong makauwi para matahimik na ang buhay nila. Ano, alam ko naman na ganun din ang hiling mo sa akin, di ba? Hindi ako humihiling ng masama sa kapwa ko. Isa pa, naiintindihan ko rin naman ng mga kapitbahay natin kung bakit ba nila nasabi yun. Kasi naman, Ate Milet, alam mo rin naman sa sarili mo na mali yung ginagawa mong pagbibidyoke kahit na madaling araw. Tapos, ang malala pa nun, hindi ka tumitigil. Araw-araw mo talagang ginagawa. Masama bang maging masaya? Hindi naman po masama maging masaya. Pero kung yung saya naman na ginagawa mo, nagiging malaking abala sa mga tao sa paligid mo, yun naman po ang mali. Naalala ko, ang daming nagkakasakit sa amin dahil wala kaming pahinga. Hindi naman namin sinabi na huwag kang kumanta. Pero sana, yun namang may konsiderasyon ka sa ibang tao. Hindi na nga ako makakanta ngayon. Alam ko na masaya na kayong lahat. Umalis ka na rito, iwan mo na ako. Ayoko nang kasama. Hindi kita pwedeng iwan. Nangako ako sa anak mo na babantayan kita. Ano bang kailangan mo sa akin at nagbabait-baitan ka dyan, ha? Hindi mo na kailangan gawin yan dahil wala naman akong pakialam sa inyong lahat. Doon ka na lang sa mga kapitbahay natin makisama. Ako ang gawin yung topic sa mga chismisan nyo. Yun lang naman ang kaya nyong gawin, di ba? Huwag ka na nga masyado magsalita, Auntie Milet. Baka kasi magasgas pa ang lalamunan mo. Ay, oo nga pala. May dala na rin akong herbal na gamot. Mas maganda tong inumin kasi makakatulong to para sa lalamunan mo. Kahit na ilang beses pang ipagtabuyan ng matanda si Monica, hindi pa rin ito umaalis. Umabot ng halos 1 linggo sa ospital si Milet, pero wala pa rin nakikitang pagbabago sa kanyang sakit. Hanggang sa umuwi na rin siya sa kanilang bahay. Kapansin-pansin na malaki ang ibinagsak ng kanyang katawan dahil nahihirapan siyang kumain. Hindi niya kinakaya ang sakit kapag may sasayad na kahit na ano sa lalamunan niya. Nakakapagsalita pa rin naman siya, pero hindi na ganon kadalas. Mag-isa lang siya sa bahay. Ang anak niya na kasama niyang nakatira ay nasa trabaho palagi. Walang ibang pwedeng magbantay sa kanya dahil kailangang maghanap buhay ng mga yon. Wala na ring mga kaibigan na dumadalaw sa kanya. Kahit ang mga kapitbahay nila, walang pakialam sa kung ano man ang kanyang kalagayan. Nakakalungkot mang isipin, kailangan niyang mapag-isa sa bahay. Tanging si Monica lang ang paminsan-minsang tumitingin sa kanya kahit na pinipigilan din ito ng anak na tulungan siya. Nak, pakisuyo naman muna ako kay Auntie Milet. Bigay mo tong dinikdik na luyang gawa ko. Sabihin mo inumin na niya to. Bakit ba ang bait mo dun, ma? Tignan mo nga yung mga kapitbahay natin, walang pakialam sa kanya. Dapat ganun na lang ang gawin nyo para mas naman niya na kapag masamang tao, walang tutulong kapag nangangailangan. Ay, ibigay mo na to. Ang dami mo pang sinasabi dyan. Alam mong inuutusan kita. Ano ba naman yan? Alam niyo naman na kapag nakita ako nun, magagalit na naman yun eh. Ang init pa naman ang ulo nun palagi kapag nakikita ako. Basta sundin mo na lang ang utos ko. Sabihin mo sa kanya, magluluto ako ng lugaw para makakain na siya. Mamaya ka mo ako pupunta doon sa bahay nila. Ayusin mo ang pakikipag-usap mo, AJ, at alam ko na pamalagbag ka na namang magsasalita. Ako ba ngayon ang masama, ha? Sinunod ng binata ang utos sa kanya ng ina. Pagpasok niya sa loob ng bahay ni Milet, nakita niya itong nakaupo sa sofa habang nagbubuklat ng songbook. Sa ngayon, hindi pa ulit nagbubukas ng video kay si Milet, pero meron sa kapitbahay nila ang kumakanta. May pagdiriwang kasi sila, kaarawan ng isa sa mga anak ng kanilang kapitbahay. Wala namang problema si AJ kung